Doc, he's not breathing. Michael's not breathing. Oh my God. What? No. Michael! Michael! Wake up, come on. 911, what's your emergency? What should we do, Doc? June 25, 2009, isang balita ang yumanig sa buong mundo. Ang hari ng pop, si Michael Jackson, natagpuang walang buhay sa kanyang kama sa Los Angeles. Nasa kalagitnaan siya ng paghanda para sa kanyang This Is It Comeback Tour, isang serye ng 50 concert na magpapatunay na siya pa rin ang pinakamalaking bituin sa planeta. Paanong ang isang tao na may access sa pinakamahusay na medical care na binabantayan ng isang personal na doktor ay bigla na lang titigil sa paghinga? Ang opisyal na ulat, homicide, pagpatay. Pero hindi ito simpleng kaso. Ito ay isang komplikadong network ng mga desisyon, addiction at desperasyon. Ang tanong, sino ang tunay na may sala? Ang unang mga piraso ng palaisipan ay nagsimula sa isang 911 call, alas 12:21 ng hapon. Ang tumawag, isang staff ni Michael. Pero ang maririnig sa background ay ang boses ni Dr. Conrad Murray, ang personal cardiologist ng singer. He's not breathing. Paulit-ulit na sinasabi. Pagdating ng mga paramedic, nakita nila si Michael Jackson na nakahiga sa kama. Malamig na. Matagal na siyang wala. Ang kwarto, hindi itsurang ordinaryong kwarto. Para itong isang medical facility. May IV stand sa tabi ng kama, mga tangkis ng oxygen, at higit sa lahat, mga bote ng gamot. Hindi ordinaryong gamot. Nandoon ang ebidensya, mga bote ng propofol. Isang gamot na kilala sa tawag na gatas dahil sa kulay nito. Ito ay isang general anesthetic, isang gamot na sobrang delikado na ginagamit lang sa loob ng operating room, habang ang pasyente ay nakamonitor sa mga makina. Pero si Michael, ginagamit niya ito para makatulog. Ayon kay Dr. Murray, na inupahan sa halagang $150,000 kada buwan, matagal nang nagpapa-administer si MJ ng propofol gabi-gabi para labanan ang kanyang matinding insomnia. Sa araw na yon, sinubukan muna ni Murray ang iba pang pampatulog, lorazepam, midazolam, pero walang epekto. Nagmakamaka raw si Michael para sa kanyang gatas. Bandang alas 10:40 ng umaga, binigyan ni Murray si MJ ng 25 mg ng propofol. Dito na nagsimula ang hindi magkakatugma sa kwento. Dito na bumibigat ang investigasyon. Habang mas malalim ang paghuhukay natin, mas maraming tanong ang lumalabas kaysa sa sagot. Una, ang timeline ni Dr. Murray. Sabi niya, naiiwan niya si Michael ng 2 minuto lamang para pumunta sa banyo. Pagbalik niya, hindi na humihinga ang pasyente. Pero ang phone records niya, iba ang sinasabi. Sa mga kritikal na oras na yon, habang si Michael Jackson ay nasa ilalim ng impluensya ng anesthetic, si Murray ay abala sa telepono. May mga personal na call, may mga text. Hindi ito trabaho ng isang doktor na nagbabantay ng pasyenteng binigyan ng ganito kalakas na gamot. Pangalawa, ang kilos ni Murray pagkatapos matuklasan ang sitwasyon. Imbis na tumawag agad sa 911, sinubukan muna niyang i-revive si MJ. Pero yung CPR na ginawa niya sa malambot na kama, hindi sa matigas na sahig na siyang basic knowledge para kahit sinong medical professional, lalo na isang cardiologist. At bakit ang tagal bago tumawag ng tulong? May mga testimonya ang mga bodyguard na bago pa dumating ang pulis, naitusan sila ni Murray na itago ang ilang mga gamot at medical supplies. Anong itinatago niya? Kung ito ay aksidente, bakit kailangang maglinis ng ebidensya? Dito na pumapasok ang mas malaking larawan. Sino si Conrad Murray? Isa siyang doktor na nabaon sa utang bago siya kunin para sa tour. Ang $150,000 na sahod kada buwan ay isang lifeline para sa kanya. Ang nagbabayad ng sahod na yon? Ang AEG Live, ang producers ng This Is It Tour.
isang tour na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Lumabas ang mga email sa pagitan ng mga executive ng AEG na nagpapakita ng kanilang pag-aalala sa kalusugan ni Michael. May mga orato na si MJ ay sobrang payat, paranoid, nanginginig at hindi na makapag-rehearse na maayos. Pero imbes na itigil ang tour, ang presyon ay mas tumindi. Isang email sa CEO ng AEG ay nagsabi na kailangan nilang itulak si Michael. Si Dr. Murray na dapat ay tagapangalaga ng kalusugan ni Michael ay siya ring taong inatasan ng AEG na siguraduhin na si Michael ay ready para sa bawat show. Nagkaroon ng conflict of interest. Ang doktor ba ay naglilingkod sa pasyente o sa mga nagbabayad ng kanyang sahod? Si Murray ba ay doktor o isang enabler? Ang autopsy ni Michael ay nagpakita ng isang katawan na puno ng iba't ibang gamot, pero ang puso niya ay malusog. Ang level ng propofol sa sistema niya ay katumbas ng level na ginagamit para sa isang major surgery. Hindi ito pantulog. Ito ay isang lethal dose. Ang tanong, hindi na lang kung paano siya namatay, kundi bakit siya binigyan ng ganito karaming gamot ng kanyang sariling doktor. Ang paglilitis kay Dr. Conrad Murray ang naging breakthrough sa kasong ito. Dito ang depensa ay sinubukang igiit ang isang teorya. Si Michael Jackson, sa kanyang desperasyon na makatulog, ang siyang mismong nag-inject ng fatal dose ng propofol sa sarili niya, habang si Murray ay nasa banyo. Isang uri ng aksidenteng suicide. Ngunit para sa prosecution, ito ay isang imposibleng sitwasyon. Ang propofol ay mabilis kumilos. Sa loob ng ilang segundo, pagpa-inject, mawawalan ka ng malay. Paano mo matatapos ang pag-inject kung ikaw mismo ay nawalan na ng malay? Ang tunay na breakthrough ay ang testimonya ng mga medical expert. Isang anesthesiologist ang nagsabi sa korte na ang paggamit ng propofol sa isang bahay nang walang tamang monitoring equipment, walang heart monitor, walang pulse oximeter ay isang gross negligence. Ito ay kapabayaan sa pinakamatinding antas. Sinabi ng expert na ang ginawa ni Murray ay katumbas ng pag-abandona sa isang pasyente sa operating room. Pero ang pinakamatinding dagok sa depensa ay isang audio recording. Isang recording na nakuha mula sa iPhone ni Murray isang buwan bago mamatay si Michael. Sa recording, maririnig ang boses ni MJ pero halatang halata na siya ay nasa ilalim ng matinding impluensya ng gamot. Yung boses niya, sobrang bagal, malalim, at halos hindi maintindihan. We have to be phenomenal. Sabi niya, tinutukoy ang concert. My performances. I want people to leave saying, I've never seen anything like this in my life. Ang recording na ito ang nagpatunay na alam ni Murray kung gaano kalala ang epekto ng mga gamot na binibigay niya kay Michael. Alam niya ang panganib pero sa halip na humingi ng tulong para sa adiksyon ng pasyente niya, pinagpatuloy niya ang pagbibigay ng gamot. Ang recording na ito ang nagpakita sa jury na hindi ito isang pagkakamali, kundi isang pattern ng kapabayaan. Noong November 2011, ang hatol, guilty. Hindi sa murder, kundi sa involuntary manslaughter. Si Dr. Conrad Murray ang direktang naging sanhi ng pagkamatay ni Michael Jackson. Ang kasong ito ay mas malaki pa kay Michael Jackson at Conrad Murray. Binuksan nito ang isang madilim na katotohanan sa mundo ng entertainment, ang tinatawag na enabling system. Isang kultura kung saang isang superstar ay napapaliguringan ng mga taong yes lang ang sinasabi. Mga taong handang ibigay ang anumang hilingin ng bituin kahit pa ito ay delikado o iligal para lang mapanatili ang kanilang trabaho o para pumatuloy ang pagpasok ng pera. Si Michael Jackson, isang henyo sa musika, ay naging bilangguan ng kanyang sariling kasikatan. Ang kanyang pangangailangan para sa gamot ay naging mas malakas kaysa sa kanyang sining. At ang mga taong dapat sanang tumulong sa kanya, ang kanyang doktor, ang kanyang mga promoters, ay naging bahagi ng kanyang pagbagsak.
Ang hustisya ba ay nakamit ng makakulong si Murray? O siya ay isang scapegoat lamang para sa isang sistemang sira? Ang pagkamatay ni Michael Jackson ay hindi lang isang simpleng overdose. Ito ay isang trahedya na bunga ng isang perpektong bagyo, adiksyon, pera, pressure, at matinding kapabayaan. Hanggang ngayon, ang tanong ay nananatili, si Conrad Murray lang ba talaga ang tunay na may kasalanan? O simptomas lang siya ng isang mas malaking sakit sa industriya? Ang misteryo ay hindi na paano siya namatay, kundi bakit natin hinayaan mangyari yun.